Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinaranggan ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupunyi ka namin, sasalamatan ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa mga nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at tumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao,
Tiwasay at panatag ang lahat. Biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Tunay manatili, sinasabi na lagi, mamungang malwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon?
Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Binabati natin ang mga pilgrims dito po sa National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Maligayang pagdating po sa inyo. Ako man po ay bagong dating din dito. Ngayon po ay linggo, bago ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Sa isang linggo po ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari. At ang mga pagbasa noon pang mga nakaraang linggo hanggang ngayon ay magandang paalala sa atin sa pagtatapos ng mundo, pagtatapos ng buhay, at pagsisimulang muli. Tayo pong lahat ay sa biyaya ng Diyos, mga taong pinagkatiwalaan lamang. Ano ho? Sa kabutihan ng Diyos, meron tayong kanya-kanyang biyaya na natanggap. Maaring ito ay talento, yaman, o kaya pananampalataya. Ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala sa atin. Nabubuhay tayo sa tiwala ng Diyos. Kahit po yung ating pakikisama sa isa't isa, we live sa pamamagitan po ng trust. At sabi nga ho kapag nasira yung tiwala, napakahirap daw ibalik. Kaya kung minsan, yung tiwala napakahirap ibigay sapagkat sabi nga ho dun sa katatapos lamang na palabas, kung minsan yung ating tiwala, tayo ay nalilinlang. Ano ho? Pag po tayo ay nagbigay ng tiwala, ang atin pong expectation ay ito ay pinapahalagahan at iniingatan. Ang atin pong pagbasa ay hindi ukol sa pera, bagamat ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus ay tungkol sa tila baga investment. Alam po ninyo, ang ginamit na salita sa Ingles ay talent, which is a currency doon po sa ating lugar ng ating Panginoon. Alam nyo ho, binigyan ng 5, ng 2 at 1. 1 talent, sabi ho sa research, ang isang talento o yung pera na ibinigay, ang siyang pinakamataas. Alam niyo ho kung magkano ito? Ang isang talento ay nagkakahalaga ng sahod mo sa loob ng 16 na taon. Ganoon po kalaki. Kung sumusweldo ka ng 500 isang araw, sa isang buwan, magkano yon? Napalagay ko'y milyon-milyon ang ipinagkaloob nitong lalaki na lumayo at ibinigay sa kanyang alipin. Ipinagkatiwala ng lalaki sa 3 niyang alipin ang kanyang yaman. Makikita ho natin dito kung ito ay Diyos, sapagkat ito'y tungkol sa kaharian ng Diyos. Mismong ang Panginoon ang siyang tumataya para sa atin. Sabi natin ay hindi man tayo katiwa-tiwala minsan, tayo ay pinagkakatiwalaan ng higit na mga biyaya hanggang matapos ang ating buhay. Ganoon kalaki. 5 talento, 2 talento, 1 talento na para bagang ibig sabihin ay ipinagkakaloob ng Diyos ang mga dapat nating biyaya para sa hangganan ng ating buhay. May tatanong po natin, very good. Napatubo ng 1 at 2 ang ibinigay ng Panginoon.
Pero bakit nagalit yung may-ari, yung kanilang amo? Hindi naman kinurakot nung ikatlo, yung ibinigay sa kanyang ipagpalagay nating 3 milyon, 3 milyon pa rin naman. Sinabi mismo ng may-ari, sapagkat siya ay masama at tamad. Tayo po ay pinagkatiwalaan sapagkat tayo ay mga katiwala. Anong ibig sabihin? Hindi natin maaring angkinin ang ibinigay sa atin. Bagkus, dapat po natin itong pinagyayaman. Hindi natuwa ang may-ari sapagkat, biruin nyo naman, ibinaon niya ang 3 milyon. Hindi man lamang niya ito ginamit para pagkakitaan. Bakit? Nagdahilan pa siya. Sapagkat siya'y natatakot, pero sa totoo, siya ay tamad. Hindi niya ginamit ang mismong perang hindi naman niya pinaghirapan. Ano po ang naisituro sa atin? Tandaan po ninyo, binibigyan tayo ng Diyos ng mga biyaya ayon sa ating kakayahan. Kaya, hindi dapat tayo naiinggit doon sa iba. Bilang mga katiwala, ang tinitingnan natin ay yung mismong personal na ibinigay sa atin ng Diyos. Pag po kayo ay magaling umawit, bakit hindi po ninyo gamitin, maging bahagi kayo ng koro dito sa Pambansang Dambana? Ay, Father, wala akong panahon. Pag walang panahon, parang sinasabi mong inililibing mo ang talentong ibinigay ng Diyos sa iyo. Father, ako ho ay magaling naman ako magbilang ng pera. Pati ka magkolekta. Wala din ho akong oras. Kulang pa para sa aking pamilya. Ibinabaon ang ibinigay na biyaya ng Diyos. Kayo ho, nakausap ko minsan yung isang babae sa parokya. Ano hong talento ninyo? Naku, Father, ako ho'y kilala dito Ako ho ang pinakamagaling na marites dito ho sa ating barangay, sa ating parokya. Gayong gaho, kayo ang pinakamagaling magchismis. May kalalagyan kayo. Bakit ho hindi kayo magkatikista? Ay di ang ipinapahayag ninyo, yung galing ng inyong pagdadala ng balita, ay gawin ninyong pagdadala ng mabuting balita, hindi ang paghahasik ng masamang mga paninira. Ang kalaban po ng pagiging katiwala bilang mga taong pinagkatiwalaan ay ang pagiging tiwali. Pag inisip natin yung isang taong tiwali, ano ho ba yun? Naisip natin na isang taong magnanakaw, isang taong kumukuha ng hindi sa kanya. Pero ang pagiging tiwali, ang ibig sabihin ay hindi ka nagiging tapat sa ipinagkaloob sa iyo. Ang lalaking ikatlo ay hindi naman nangurakot. Pero tandaan po ninyo, ang mga bagay na ibinigay sa atin na hindi natin ginamit, maaring mawala sa atin. Ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin na hindi natin pinapahalagahan ay maaring kunin sa atin. Bakit? Ibibigay sa iba upang higit na makinabang ang kaharian ng Diyos. Wala po sa ating makakapagsabi na wala siyang tinanggap na biyaya. Paano natin pahahalagahan ang buhay? Paano natin pahahalagahan ang magandang kalusugan na ibinibigay sa atin? O yung yaman na mayroon tayo? Trabaho na hiniling natin at pinagkaloob ng Diyos sa atin? Ang tanong ng Diyos ay, ako ang nagbigay, pero hindi yan sa iyo. Ipinagkakatiwala ko, kaya wag mong angkinin. Ang tanong, paano po natin ito dapat ibahagi sa simbahan? Ngayong araw pong ito,
7 taon na ang nakakaraan, ang ating Santo Papa, idineklara niya na ang linggo, bago po ang Christ the King Sunday, ay gawing pandaigdigang araw para sa mga dukha. World Day of the Poor. Pwede nating sabihin, mahirap din ho kami, Father. Alam niyo ho, walang taong mahirap na walang-wala ng maitulong para sa iba. Hindi lamang po ang pagtulong ay yung pera, yung pagdalaw po ninyo sa may sakit, yung pangangaral ninyo sa mga kailangan ng payo, yung pagbibigay po ninyo ng panahon ay paraan na pagbibigay po natin ng prutas sa mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi po ni Pope Francis, ang mga mahihirap ay mga tao na may mukha, may pangalan, may mga kaluluwa. At dapat meron tayong relasyon sa kanila. Huwag sanang dadaan ang linggong ito na wala tayong natutulungan na mahirap, sapagkat ito'y paraan natin ng pagpapatubo, pagpabunga ng anumang ipinagkaloob ng Diyos. Mga kapatid, ganun kabuti ang Diyos. Higit pa sa nararapat sa atin ang kanyang ibinigay. At ang kanyang ibinigay ay hindi mga bagay na mahirap, kundi ayon sa ating kakayahan. Panghuli po, ako po ay bagamat paring taga dito sa atin sa Batangas, ako ay naka-assign sa Pangasinan. At yung salita namin doon sa Pangasinan ay isang salita na iiwan ko sa inyong lahat. Huwag niyo hong sasabihin na walang-wala ako sa buhay. Sa Pangasinan po, yung salitang wala, huwag kayong malilito, ang salitang wala sa Pangasinan, ang ibig sabihin, meron. Pag kayo ay napunta doon sa amin, sasabihin walay misa, ang ibig sabihin ay, meron bang misa? Walay kwarta? Meron ka bang kwarta? Nakakalito. Pero magandang baunin pagkatapos ng misa. Kapag sinabi mong ikaw ay wala, tandaan mo, ang ibig sabihin din noon ay, ikaw ay meron. Walang taong walang-wala, sapagkat ang Diyos mismo ang nagkakaloob sa atin ng biyaya. Meron kayong pera? Wala? Makikita ho natin. Sapagkat meron man, ang tanong ho ay, saan mo gagamitin ang pinagkaloob sa iyo? Sapagkat hindi sapat na meron, hindi sapat na marami. Ang tanong, paano mo ito ibinahagi? Huwag mo sasabihin wala, sapagkat ang taong wala sa kabilang parte doon sa Pangasinan ay meron. Mga kapatid, ganun kabuti ang Diyos. Huwag tayong maging tamad, pagyamanin natin ang kanyang ibinigay upang hindi lang tayong makinabang, pati ang iba magbunga. Ang lahat po'y magsitayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pasasalamat sa tiwala at pagkabukas palad ng Panginoon sa atin, idulog natin na kanyang mga katiwala ang ating mga hilingan para sa lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan, ng simbahan at ng bawat isa sa atin. Maging tugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa maging inspirasyon natin sila sa pagpapahalaga at paggamit sa mga kaloob ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinagkalooban ng mga pambihirang talino, nawa gamitin nila ang mga kaloob na ito sa pagtulong at pagpapasigla sa mahihinang kasama sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga di gasinong pinagpala, nawa alalahanin nilang sila'y hahatulan din sa dami ng kanilang tinanggap na mga biyaya, kundi sa kung paano nila ito ginamit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa kabataan, nawa maibuhos nila't gamitin ang kanilang sigla't lakas sa ikapagtatatag ng lalong mabuting daigdig, sa halip na sayangin ang mga ito sa paghahangad ng mga material na kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan at mga kamag-anak, nawa ituring natin ang ibang mga kaanib bilang biyaya ng Diyos sa atin at tayo naman bilang kanyang biyaya sa kanila, at sa gayoy mamuhay sa diwa ng pagtutulungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng ibayong sigla para higit naming pakinabangan ang mga kaloob mong pagkakataon para sa kagalingan ng aming sarili, ng simbahan at ng sangkatauhan. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga umbo, napupuno ng ilang lupa, nagdadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na palilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. Ang Jesus aming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng hanggang
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, salakain sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Inibot tayo ni Kristo sa pagmamahal niyang dapat. Ang anak tayo't magdiwang, bukal sa pusong tayo ay magmahalan. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Magsilapit ng sama-sama, magbuklod sa pag-ibig niya. Tapusin natin ang hidwan, ang naisipagsinta't kapayapaan. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan.
sama-sama magbuklod sa pag-ibig niya. Tapusin natin ang hidwaan, ang naisipag sinta't kapayapaan. Sa dalisay na magmamahari na nanonood nananahos sa pag-ibig at pagmamahari na naroon Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng Parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal
na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan sa inyo ng pambansang dambana. Makikita ninyo sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Ikatlo, nagpapatuloy po ang ating pagdarasal sa kaluluwa ng ating mga yumao. Sa harap ng main church ay naroon ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng ating mga namatay na mahal sa buhay. May mga sobre po doong available at sila po ay ating buong buwan ng Nobyembre ipagdadasal ang kapayapaan ng kaluluwa. Kami rin ay humihingi ng inyong kaunting panahon. Sa paligid po ng ating mga simbahan ay mayroon tayong mga information logbook. Ito po'y bahagi ng documentation program sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ito rin ay bilang alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kaya naman, mangyaring pakilagay ng inyong pangalan at ng mga hinihinging mga detalye sa ating mga information logbook. Ngayon pong darating na ika-23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng ating healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis, una ay sa 9:00 ng umaga. Ito po'y pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera. At sa 5:00 ng hapon, pangungunahan ng ating isang Vietnamese na pari mula sa MSP. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin. Para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan po ni Father Oka, ang ating Kura Paroko at Rektor, nais nating pasalamatan ang nanguna sa ating pagdiriwang ngayon. Siya po ay taga rito sa atin sa Malvar at nakasalukuyang naglilingkod sa bagong parokya ni Padre Pio sa San Carlos sa Pangasinan. Pasalamatan natin si Father Dondon Dimaano. Marami pong salamat nakapagmisa ulit dito sa Pambansang Dambana. Ang anumang biyayang itinago, kailanman hindi lalago. Kaya wag niyong sabihing wala dahil ang wala meron. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, maging masisipag tayong katiwala ni Jesus. Salamat sa Diyos.